titipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahon igang ang lupa, sa panahon ng anis sa gala, sa panahon ng ligmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga dakilat dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan sa hapag ng Panginoon. Ang bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa aming pagdadalamhati, sa aming pagbibigay puri, ano pa mang pagtangis, hapot pa sa'kin, ang pangalan niya'y sinasambit. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahon igang ang lupa, sa panahon ng anis sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa hapag ng Panginoon, ang bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa luma'y kabayan
pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinapupundi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aming kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, buntong dagat, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lang ang banal at ang taas-taasan. Ikaw lang, Yesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao.
para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya't nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, yan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ng pagkain bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbubuhat sa aming nuno na sa aming isinasaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Gayunpaman itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw, sa kalabang naniniil. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang tita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang gagawin namin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa isinugo niya." Tugon ni Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo?" "Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan ng pagkain mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises
ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal na mga kapatid kay Kristo, kung inyong naaalala pa noong nakaraang linggo, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pagpapakain ni Jesus sa napakaraming tao. Ang sabi pa nga, nasa humigit kumulang 5,000 ang mga kalalakihan. Higit pa roon ang kanyang pinakain sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. At nabusog silang lahat, at may 12 bakol pa ng tinapay ang natira. Kaya nga't ang mga tao doon sa yugto na iyon ng ebanghelyo ay nais gawing hari si Jesus. Nais nila siyang itanghal bilang kanilang pinuno, sapagkat nakaranas sila sa kanya ng pisikal na kabusugan. Sila'y nabusog ng tinapay na nanggaling sa mga kamay ng Panginoong Jesus. At ngayon sa ating ebanghelyo, naririto muli ang napakaraming tao lumapit kay Jesus at marahil nanghihingi pa ng tinapay. Hindi pa man lang nakontento, kundi naroroon kasama ni Jesus, naghihintay muli ng rasyon ng tinapay. Ngunit sinasabi sa kanila ng Panginoon, huwag yung tinapay ang hanapin nyo. Huwag yung tinapay na nakabubusog ang gustuhin ninyo, kundi ang tunay na hanapin ninyo ay ang siyang ipinadala, isinugo ng Diyos Ama, ang katauhan ng Panginoong Jesus. Sapagkat ang mga taong ito naghahanap ng ikabubusog lang nila. Hindi nila hinahanap yung tao, yung Panginoon na siyang nagdulot sa kanila ng kabusugang iyon. Kaya nga ang Panginoong Jesus tinuturo sa kanila ang higit na mahalaga ay ang kanilang pananampalataya, ang pananalig nila sa Kanya, ang kanilang pagbibigay ng kanilang sarili, ng kanilang pananampalataya sa ibinibigay sa kanilang biyaya ng Panginoong Diyos Ama. At yan lahat ay nasa katauhan ni Jesus. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, nagkaroon din ng ganyang kabanata ng Panginoong Diyos nagbigay ng pagkain sa mga Israelita. Sa parehong pagkakataon na ito, nakalulungkot, nakakain lang at nabusog ang mga Israelita. Ngunit ang mga salita ni Jesus, ang mga salita ng Diyos na binigay kay Moises, ay marahil hindi naman pumasok sa puso ng mga taong ito. Marahil ang kagandahang loob, ang habag at awa ng Panginoon, hindi man lang tumimo sa kalooban ng mga taong ito. Nalimutan nila, masyado silang napako ang atensyon doon lamang sa bagay na nakabubusog. Kaya nga sa linggong ito, mga kapatid, yan ang itinuturo sa atin ng ating mga pagbasa. Hanapin natin ang higit na mahalaga. Hanapin natin ang biyaya ng mapagbigay at mapagpalang Panginoong Diyos. Kaya ngayon sa unang pagbasa, alam natin na ang mga tao doon, ang mga Israelita, nabusog lang. Ngunit hindi naman talaga kinilala ang Panginoon. Sapagkat kahit sila'y pinagbala ng lubos,
nakuha pa rin nilang magreklamo. Nakuha pa rin nila manghingi pa lang marami pa. Nakuha pa nila tumalikod sa Panginoong Diyos. At tayo rin mga kapatid, sa ating mga buhay, kung hindi natin alam kilalanin ang Panginoon na siyang nagkakaloob ng mga biyaya, at tayo'y ang atensyon natin nababaling lamang sa biyayang ating natatanggap, tiyak, kagaya ng mga Israelita, makalilimot din tayo. Hindi natin makikilala si Jesus. Hindi natin makikilala ang Diyos na mapagpala. Magrereklamo lang tayo at hindi talaga natin matatanggap ang buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga marunong sumampalataya sa Kanya. Lahat ng mga biyaya sa mundong ito, mga kapatid, yung ating kinakain araw-araw, yung ating panggasto sa ating pangangailangan, yung ating tahanan, ang ating pamilya, ang lahat ng pagpapala na tinatanggap natin sa Diyos, hindi naman yan pampayaman lang natin. Hindi yan pampalusog lang sa atin. Hindi yan pampabusog lamang ng ating mga tiyan. Hindi lamang yan pampagaan ng ating buhay. Kundi higit sa lahat, ang binibigay niyan ay isang ugnayan sa Panginoong Diyos. Ang ibinibigay niyan sa atin ay ang pagpapakilala ng Diyos bilang Diyos na magpala, Diyos na puno ng awa, Diyos na puno ng habag, Diyos na nakikiramay sa lahat ng pangangailangan natin. Yan ang pinapahiwatig ng lahat ng pagpapala ng Panginoon. Kaya nga, kung tayo'y nakakatanggap ng marami, o kaya kung tayo'y salat sa ating mga pangangailangan, dapat nagpapasalamat pa rin tayo. Sapagkat alam natin ang Diyos, patuloy tayong pinagpapala. Ang tunay na kahulugan niyaan ay nasa sa kay Jesus na siyang tinapay ng buhay. Itong mga linggong ito, patuloy nating pagninilayan si Jesus bilang tinapay ng buhay. Ngunit sa ating ebanghelyo sa araw na ito, pinahihiwatig lamang sa atin ng Panginoon na ang tinapay na ito ay tinapay na hindi lamang material, tinapay na hindi lamang pampabusog, kundi tinapay na nagtuturo sa atin ng tunay na pinanggagalingan ng pagpapala. Ang Panginoon Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga pag tinatanggap natin ang tinapay na ito, hindi lamang tayo tumataba, hindi lamang tayo nabubusog, hindi lamang tayo tumalaki ang timbang, kundi sa tuwing tayo'y nakikiisa, nakikinabang sa tinapay na ito, lalo na sa ating pagtanggap nito sa banal na misa, at gayon din sa iba't ibang mga pagpapala na tatanggap natin araw-araw, ang nangyayari sa atin ay pagbabago ng ating sarili, ng ating pagkilala sa Diyos, ng ating pag-uugali, ng ating pagtutulad kay Kristo. Ganyan ang sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, na tayo na pinagpapala ng Diyos, dapat lalong natutulad kay Kristo, lalong nagiging kaugali niya, at lalo nating nakikilala ang ating Panginoon sa pamamagitan ng lahat ng pagpapalang ito. Mga kapatid, sa linggong ito, pinagdiriwang din natin yung St. John Mary Vianney Sunday. Yung pagpaparangal natin sa banal na santong ito, si San Juan Maria Vianney. Ang kanyang kapistahan ay sa Martes, August 4. Ngunit inaalala natin siya sapagkat nais nating alalahanin din ang lahat ng mga kaparian na ginagamit na instrumento ng Panginoon upang ang kanyang tinapay na nagbibigay buhay ay laging maibigay sa atin. Ngunit lalo itong magiging mabisa sa ating buhay kung tinatanggap natin ito ng lubos at taimtim sa ating puso, na tayo'y marunong kumilala, tumanaw sa lahat ng pagpapala ng Diyos sa atin, at gayon din sa kanyang patuloy na pakikiramay para sa ating mga pangangailangan. Amen.
Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpapasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na naibig. Nanaog sa kinaroroonan ng mga imbao. Nang may tatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Noong magpulang paririto at bukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao, sumasambalaya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ang nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin na tayo ay laging mabigyan ng Amang nasa langit ng tinapay ng buhay na si Jesus. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga salita at mga sakramentong tinatanggap natin mula sa mga pari ay magkaloob ng buhay at pag-ibig ni Kristo, manalangin tao. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi nating maalala ang mga paring nagturo sa atin ng manalig, umibig at maglingkod kay Kristo at sa kapwa, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namamahala sa ating buhay bilang mga Pilipino ay makinig sa mga payo at aral ng mga pari ng simbahan, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Upang magkaroon ng sapat na pari para sa lahat ng tao na pawang humihingi ng tinapay ng buhay na si Jesus, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, si San Juan Maria Vianney, ang paring bigay mo noon sa parokya ng Ars, ay magkaroon nawa ng mga kaparis niya ngayon, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Diyos, awang ipabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, anak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming pag
Hesyong Kristo, narito, O Ama, anak at inaaway, umalang lupa at ng aming paggawa. Kristo, inawa, anak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinapamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kahitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu
ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinasasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, mga martir, ni Juan Maria Vianney, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Luis Antonio, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan
na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang pinagmumulan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Aming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos,
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Basbasan ang buhay namin, handog na'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Jesus, ang pinapay ng buhay, pinaspasan, inating inialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Marapatin sa kapwa, maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, kadaruhan sa napi, at kanlungan
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinapagkaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan, mahabagin at mapagmahal nating Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Cristo